Ipagdiwang natin ang kapistahan ng banal na sanggol o ng ating Panginoong Hesus Santo Niño. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos na itaasta, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw naman ang banal, Panginoon Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walahati ng Ama. Amen, 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 amen. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang ating bayan, ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya'y maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kaniyang kapakumbabaan, sa pagdiriwang namin sa kaniyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinagaharian sa pamamagitan niya, asama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Isaias na ang pagsilang ng sanggol na lalaki ay nagdulot ng liwanag at katuwaan sa mga tao. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan.
tulad ng pagkalupig sa ugbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak na pagdirigma, ang lahat ng kausotang tikma sa dugo ng susunugin. Sapagkat pinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kaangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak ang kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harapan ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako ng Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay ng may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Sa salyo ng mga lira, iparating yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trumpeta na kasalyo ang tambuli. Magkaingay sa harapat ng poon sa ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Sa ikalawang pagbasa, ginaganyak ni Apostol San Pablo ang mga taga-Efeso na magpasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ating tinanggap sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang magpabanal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kaniyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritual na karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway, liwanagin ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin.
Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Naging tao ang salita upang tanay maniwala, ay kanyang gawing dakila. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan niyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ng isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi naming pagpupugay sa inyo. Salamat po sa sakripisyo niyo. Gayon din sa mga nagpapakabuting alagad ng batas, Navy, Army, Police, Sundalo. Salamat po sa pagpapakabuti ninyo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na isnan sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Mayroon daw babaeng lumapit sa isang surgeon at nagtanong, "Doc, pwede mo ba akong pagmukhaing bata?" Sumagot ang doktor, "Oo naman." Nagtanong yung babae, "Magkano naman?" Sumagot ang doktor, 200,000. 200,000? Ang mahal naman. Wala bang mura dyan? Sumagot ang doktor, "Meron naman. Kung gusto mo, 30 pesos lang." 30 pesos lang? Ayan, gusto ko yan. Gusto ko yan. Ano mang klaseng procedure yan? Dito na naglabas ang surgeon ng isang chupon. Ibinigay sa babae. Tang sabi, "Sipsipin mo lang. Sigurado magmumukha kang bata dyan. 30 pesos lang." Marami sa atin, kahit tumatanda na, gusto manatiling bata ang itsura. Iba nga sa atin, na-frustrate na sapagkat sa kabila ng gumagasta pa ng medyo malaking halaga, ang nangyayari, pataba, hindi pa bata. Pataba. Well, wala naman pong masama siguro sa mga ganyang iniisip ng tao. Pero ang punto,
Matatakasan ba natin ang pagtanda? Hindi. Tatanda at tatanda pa rin tayo. Kaya sa palagay ko, mas maigi, huwag nating hangarin manatiling batang itsura o maging batang itsura, kundi maging feeling bata talaga. Yung feeling na carefree lang, walang masyadong inaalala, walang insecurities, walang takot na iniinda, hindi nagtatanim ng galit, hindi masyadong nag-aalala. Hindi ba't mas maganda yung ganyan? Mas nakapagpapabata yan kesa sa kung ano-anong ginagawa ng tao sa kanyang katawan. Hindi nga ba't hindi lamang minsan narinig natin sa isang matanda patungkol sa isang tao o bagay na pinoproblema niya, "Nako, ang laki ng tinanda ko sa iyo. Tatanda ako dito." Walang ganyang peg ang mga bata. Wala kang maririnig na batang nagsasabi niyan. Walang masyadong pinoproblema ang bata. Kaya maganda ang kanyang disposisyon. At yun ang dapat nating tularan bilang mga nakatatanda. Hindi ang tsupon, kundi ang kanyang magandang disposisyon. At bakit ba maganda ang disposisyon ng isang bata? Kasi maliwanag sa bata na kailangan niya ng tulong. At kaya tayo nandiyan, lalong-lalo na ang kanyang mga magulang na kanyang pinagtitiwalaan, ay upang siya ay tulungan. Iyaan ang disposisyon ng isang bata. Kailangan ko lagi ng tulong. At kaya nandyan ang mga nakatatanda, lalong-lalo na ang aking ama at ang aking ina, para ako ay tulungan. Matik yun. Kapag mayroong gagawin ng isang bata, lalong-lalo na pag hindi niya kaya, bumilang ka lang ng ilang segundo, baka wala pang 5. Hihingi agad siya ng tulong. "Mama, open. Papa, open." Hindi na mag-iisip yung bata. Hindi niya nasasabihin sa kanyang sarili, "Kailangan kong gawing mag-isa ito. Wala akong ibang asahan kundi sarili ko." Walang ganun, Mars. Suddenly, he or she will look and will ask for help. Ganun ang bata. Ganun siya para sa mga nakatatanda, lalong-lalo na again sa kanyang ama at ina. Bagyang kibot, "Mama, Papa." Minsan nga kahit malala yung problema, yung nakita mo nabalian ng buto, yung nakita mong nagkaroon ng malaking sugat, hindi ka doktor, wala kang malay na gawin para doon. Pero hindi aasahan ng bata ang iba. Hindi sasabihin ng bata, "Tumawag kayo ng doktor. Dalhin niyo ako sa ospital. Nanay, tatay." Yun ang kanyang sasambitin. Yun ang kanyang unang hihingan ng tulong. At ang bata, pag nasaktan, pangkuhin ng iba, aluin ng iba, pwedeng tumahan. Pero mawawala lang ang kanyang pag-aalala the moment na siya yakapin o pangkuhin ng kanyang sariling ama at ina. Yan ang bata. Kayong mga magulang, kayo ang safety nila. Kayo ang security nila. Hindi nila alalahanin ano yung kakainin nila mamaya, bukas makalawa. Dahil alam nilang nandiyan ka. Kaya ayaw nilang mapalayo sa'yo. Nakakita na sigurado kayo ng batang nawawala. Yung angst, yung talagang makikita mo takot na takot Gusto niyang makita agad ang kanyang ama at ang kanyang ina. No wonder, walang gustong i-please ang bata, kundi rin ang kanyang ina, ang kanyang ama. Yun ang dapat nating maging disposisyon bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos.
Kaya nga, yun ang ipinakita sa atin ni Jesus. Sipin ninyo, adult na si Jesus. Siyang nagsabi, siya at ang Ama ay isa. Ayun naman pala eh. Diyos din naman siya. Bakit kinakailangan niyang laging nagdarasal? Bakit kinakailangan lagi siyang kumukonsulta sa Ama? Bakit kinakailangan lagi niyang gagawin ang kalooban ng Ama? Ganon siya. Kaya hindi nakapagtataka, hindi rin siya nag-aalala. Siyang nagsabi sa atin, kung ang mga maya mahal ng Ama, kayo pa ba? Tayo pa ba? At higit sa lahat, Jesus always pleased God. No wonder maganda lagi ang disposisyon ni Jesus kahit in big trouble na. No wonder nanatiling bata si Jesus. At anong sikreto? Dahil nanatiling anak ng Diyos si Jesus. Yun ang key. Mananatiling bata ang disposisyon natin. Kung pananatilihin natin, at katulad ng sabi natin, nung isang linggo sa sermon natin, paninindigan natin ang pagiging mga anak ng Diyos natin. Anak ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. You see, bakit ba parang suddenly nawawala pag tumatanda tayo? Yung dependence natin, yung pangangailangan natin sa mga magulang natin. And worse, pati respeto natin. Nasasagot natin. Parang tayo lang ang tama. Nadidiktahan natin. Pinapatahimik natin. Nasisigawan natin. Dumidiskarte tayo ng buhay ng sa atin nang hindi alam ng mga magulang natin. Pumupunta tayo kung saan-saan. Hindi na nila alam kung anong nangyayari sa atin. Hindi na tayo nagsasabi sa kanila. Feeling natin nakikialam sila. At bakit nakatatagal tayo nang hindi nakikipag-usap sa kanila? Nang walang malalim na relasyon sa kanila? Bakit? Nang hindi sila naaalala? Bakit? Nakakalimutan na ba natin na magulang natin sila? I don't think so. Ang nangyayari, nakakalimutan natin, tayo'y mga anak pa rin ng mga magulang natin. Kaya nga, isa sa sinasabi ng ating Panginoon, actually, ito yung major niyang sinasabi, tumulad kayo sa mga bata. Gusto niyo maging disposition ng bata, in relation with me, in relation with your parents? Manatili kayong mga anak ng mga magulang niyo. Manatili kayong anak lagi ng Diyos. Tumulad kayo sa mga batang mapagkumbaba. Sino man ang maging kayo, saan man kayo makarating, ano man ang maging mga accomplishments ninyo, tandaan ninyo, anak pa rin kayo. Yan ay maliwanag sa ating mga magulang. Yan ay maliwanag sa ating Diyos. Sa mata ng ating mga magulang, doktor ka man, engineer ka man, pari ka man, ikaw man ang nagsusustento na sa kanila, ang tingin pa rin nila sa iyo, gaano man katanda na ang edad mo, may sariling pamilya ka na, may sariling buhay ka na, kayang-kaya mo nang tumayo sa iyong sariling mga paa, anak pa rin ang tingin nila sa atin. Lagi yan. And it's not to emphasize their authority. It's more about our well-being and safety. Sapagkat kapag pinaiiral natin ang ating pagiging anak sa kanila, mas napapairal nila ang kanilang pagiging ama at ina. Nakita ninyo, kahit matanda na tayo, inaalala pa rin tayo. Inaasikaso pa rin tayo. Bakit? Ginagawa tayong bata?
Ito yung madalas na sinasabi ng mga makikitid na utak na anak. Ginagawa tayong bata? Koreksyon. Hindi tanga ang ating mga magulang para hindi maging obvious sa kanila. Kayang-kaya nating tumayo sa ating sariling mga paa. May sariling buhay na tayo, napakalakas na natin. May pera na tayo, may pagmamalaki na tayo. Kaya kailanman, hindi nila tayo ituturing na bata pa. Pero magpakailanman, ituturing nila tayong anak pa rin nila. Again, not for authority, but for our well-being and safety. Kahit nga nakaratay sa banig ng karamdaman ang nanay o tatay natin, yung nanay at tatay natin talagang nagmamahal sa atin. Anak pa rin ang ituturing sa atin. At kahit wala silang magawa physically para sa atin, yung natitirang lakas nila, yun ay igugugol nila. Maipagdasal ka lang talaga. Ang mga magulang, ang siyang makapagsasabi, ako na lang po, Panginoon, wag ang anak ko. Ang anak, hindi nasasabi yan normally para sa kanilang mga magulang. Ang anak, hindi masasabi, Lord, ako na lang, wag na lang ang nanay ko, wag na lang ang tatay ko. Bakit? Kasi may asawa ka, may anak ka, may sariling buhay ka. Pero ang nanay at tatay mo, ikaw lang ang meron siya. Ganun ka kahalaga. At ramdam natin yan. Huwag tayong magkunwari. Alam natin ang pangangailangan sa kanila. Kailan bang may nag-confide sa akin? Napakatindi ng kanyang problema. Nang sabihin daw sa kanya ng asawa niya, mahal, nandito kami ng mga anak mo para sa iyo. Naiyak siya. Pero iba daw ang hagulgol niya. Nang magsalita ng mahina, ang mahina ng nanay niya. Anak, okay ka ba? Bakit iba yung hagulgol ko, Father? Sabi ko lang sa kanya, siguro dahil in between you and your wife, patas lang kayong dalawa. Pero in between you and your mom, ibe, anak ka pa rin niya. Again, mas mararamdaman natin ang pangangailangan natin sa mga magulang natin. Ang appreciation natin para sa mga magulang natin, kung paiiralin lagi natin ang pagiging anak natin. Nagtataka ka, hindi ka nila maintindihan, nagpapaintindi ka ba? Silang nagturo sa iyong magsalita, ayaw mo nang magsalita sa kanila? Ayaw mo nang magsabi ng sekreto ng mga nangyayari sa buhay mo? Mas gusto mong nagsasabi sa iba? Magsasalita ka sa kanila? Pasangil pa? Pasuwag pa? Silang nagturo sa iyo kung paano lumakad? Yang mga paangyan, ang lumalayo ngayon sa kanila? Dati gusto mong niyayakap kanila? Ngayon ayaw mo nang payakap sa kanila? Ano yung corny na? Bakit sa iba? Nagpapayakap ka. Tapos magtataka at maghahanap ang anak sa ina, sa ama, magpakaking anak ka muna. Dapat salubong yung dalawa. Ganon din sa Diyos. Kaya nga ang Diyos nagpatawag sa atin, Ama. Tawagin niyo akong Ama. Nakita niyo may relasyon agad. Siya agad ang nag-adjust. At mapapansin ninyo, kapag dinadasal natin ng Ama namin, nakaganyan tayo, nakaganon tayo. Paano ba ang itsura ng bata kapag nagpapakarga, nagpapakalong sa kanyang ama, sa kanyang ina? O di ba ganyan? Kaya kapag nagdarasal tayo ng Ama namin, parang sinasabi natin, pangkuhin mo po ako, yakapin mo po ako, protektahan mo po ako. At kaya parang sinasabi rin natin, sinusuko ko po ang buhay ko sa iyo. Hindi ko po kaya. Kailangan kita. At kapag ganun lang nangyari, sinisigurado ko sa inyo, ipaparamdam ng Diyos ang kanyang pagiging Ama. Kaya ini-emphasize natin nung nakaraang linggo be always true to your identity. Tayo'y anak ng Diyos.
Kung tayo ng anak ng Diyos, anong iyong ikalulungkot? Anong iyong ikatatakot? Mananatili kang bata. Bata ang pakiramdam. Sapagkat mayroon kang Diyos na pinaka-aasahan. Let me end with this. Naihabol ba? Tingnan nga natin. Ayan. Ito yung nangyari sa Texas, sa isang rodeo. Yung bull rider, alam niyo yung wild bull rider? Yung mga ganon? Bumagsak siya, nawala ng malay. Suddenly, may isang tumakbo from the audience. Kinoveran siya. Yun ang sinuwag ng bull. Kasi wala na siyang malay eh. Ang sinuwag ng bull ay ang kanyang ama na nag-cover sa kanya. Ganon ang magulang. Ganon ang isang ina. Sabi ko nga sa inyo eh, huwag na lang tayo. Sila na lang ang masaktan. Sila na lang ang mamatay. Gagawin niya ang lahat. Eh kahit nga ahas eh. Kahit nga aso eh. Kahit nga pusa eh. Kahagatin ka. Pag kukunin mo yung anak niya. Tao pa ba? Very natural yan. Lalong-lalo na sa isang taong magulang. Kaya isipin ninyo, yung pain para sa isang magulang na nasaktan ang anak niya, sinaktan ang anak niya, naloko ang anak niya, nagkabisyo ang anak niya, nasira ang buhay ng anak niya. Eh kung pwede nga lang tayong iposas na lang sa kama natin, isarado na lang yung pinto ng kwarto natin, ng bahay natin, at huwag na tayong palabasin, gagawin ng magulang natin, maprotektahan lang tayo. Mas sigurado lang. Ay, bigla ko naalala yung isang viral din. Hinahatid ng ama ang kanyang anak na babae. Biglang tumigil yung ama. Talagang yung ama iyak ng iyak. Hindi ko alam ang istorya. Pero parang nakikita ko, ay yung anak ko, inalaghan ko. Ngayon ibibigay ko sa iba. Hindi ko alam kung poprotektahan ng lalaking ito. Ganun ang magulang eh. Kung pwede lang talaga, huwag na tayong paalisin sa piling nila. Mas sigurado lamang ang safety natin. Kaya anong sakit sa kanila, yung sasaktan tayo ng iba? Lalong-lalo na anong sakit sa kanila, kung ayaw nating magpaprotekta. Kung nagsasariling buhay tayo, hindi tayo nag-open up sa kanila. At mas pinapahalagahan mo pa yung girlfriend mo, yung boyfriend mo kaysa sa kanila. Anong sakit sa magulang ngayon? At anong sakit sa Diyos na kaya niya ibinigay yung anak niya para i-cover tayong lahat. Tapos aayaw tayo, magkakasala tayo, lalayo tayo, at mas maniniwalaan natin yung problema natin, patatalo tayo sa lungkot at takot natin. Eh kapag ikay kasama ng nanay at tatay mo, nakaka-offend yung natatakot ka pa rin. Kasi sabihin ng nanay at tatay mo, nandito na ako. Ganon ang Diyos. Ganon ang Diyos. At mararamdaman natin yon kung magpapaging anak tayo sa Kanya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Ng Diyos
ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat alam niyang ang pinagdaraanan ko. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ang Diyos ang Pumikit tayo. Panginoon, ipinagdarasal po namin ang relasyon ng mga magulang at ng kanilang mga anak. Yung mga hindi nagkakaunawaan, yung mga naglalaging nag-aaway, yung mga nagiging malayo na ang loob sa isa't isa. Panginoon, naniniwala po kami, hindi lang sila nag-aabot kasi hindi nag-a-adjust. Pareho sila. Pinagdarasal namin ang mga anak, magpakaanak na sila, rumispeto sa mga magulang, makinig, sumunod sa mga magulang, magmahal, magpasalamat, i-appreciate ang magulang. At ang mga magulang, tulungan mo po silang maging matyaga, mapagmahal sa kanilang mga anak. Tulungan mo kaming maging anak para sa iyo. Hallelujah! Tulungan mo kaming makita ang pangangailangan namin sa iyo. Tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hindi mo maramdaman ang kanyang pagiging ina, ama? Pinaparamdam mo ba sa kanya na anak ka niya? Kapatid, pagpakaging anak ka, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Walang matinong magulang ang hindi gagawin ng lahat para sa kanyang anak. Mas lalo na ang Diyos kung lalapit ka kay Jesus. Ang magulang natin, gaano man tayo kamahal, may limitasyon ang kanilang kakayanan. Walang limitasyon ang Diyos. Walang limitasyon ang kanyang kapangyarihan at mas lalong walang limitasyon ang kanyang pagmamahal sa iyo. Appreciate mo yun. Panghawakan mo yun. Panindigan mo yun. Lapit kay Jesus. Anak ka ng Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak, Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Sa Diyos, Diyos amang amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami at iyong pagharian. Panginoon, dinggin mo kami at iyong pagharian. upang magkaroon ng mabuting pag-uunawaan ang mga magulang at mga anak, ang nakatatanda at mga bata. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami at iyong pagharian. Upang yaong mga di pinagkalooban ng anak ay magtiwala sa Panginoon at maging mabunga sila sa ibang paraan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami at pagharian. Upang ang mga nawala ng anak ay makatagpo ng lakas at pag-asa sa ninyo, Hesus. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami at iyong pagharian.
upang ang mga kumikitil ng buhay na mga walang malay na sanggol ay mabuksan ang isipan na ang buhay ay mahalaga, simula pa lamang sa paglilihi. Dumalangin tayo sa Panginoon Panginoon, dingin mo kami at iyong pagharian. upang ang mga batang lansangan, mga palaboy, at mga batang biktima ng mga pang-aabuso at karahasan ay makatagpo sa ating pamayanan ng tunay na pag-ibig. Dumalangin tayo sa Panginoon Panginoon, dingin mo kami at iyong pagharian. upang ang mga bahay ampunan na kumakalinga sa mga bata sa ating diocese, ang Bethlehem House of Bread, Bethany Orphanage, Nazareth Home for Street Children, at Bahay at Yaman ni San Martin ay ating matulungan. Dumalangin tayo sa Panginoon Panginoon, dingin mo kami at iyong pagharian. upang ang mga kapatid nating yumao ay mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos sa langit. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami at iyong pagharian. Panginoong Jesucristo, dinggin ang panalangin ng iyong bayan para sa mga maliit at mga bata sapagkat ikaw ang Panginoon, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang aming iaalay sa'yo, Panginoon, ang bunga ng aming pinagpaguran, ang aming maihandog bukal sa kalooban, ang tapat na pag-aalay ng buhay. Narito, Panginoon, ang tinapay at alak, ang pagkain inumin sa gisag ng buhay. Tanggapin mo at iyong basbasan upang sa iyo kami makinabang. Ang aming iaalay sa'yo, Panginoon, ang bunga ng aming pinagpaguran, ang aming maihandog bukal sa kalooban, ang tapat na pag-aalay ng buhay. Narito, Panginoon, ang tinapay at alak, ang pagkain inumin sa gisag ng buhay. Tanggapin mo ang iyong basbasan
sa iyo kami makinabang. Narito, Panginoon, ang tinapay at alak, ang pagkain inumin sa gisag ng buhay.
sa pagsamba nila ay inawitan ka at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Halina at ating sambahin ang inyong tila nahihimbing sa kandungan ni Maria. Noon natin ilagay ating handog at panalangin sa kandungan ni Maria. Noon natin ilagay ating handog at panalangin. Mag-alay tayo ng buhay, lahat sa ating sarili, ating panahon, talino't yaman, ialay sa Ninyong Jesus. Buhay Kristiyano, kay ganda kong nagbibigayan. Buhay sa maganap,
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugot-lugot sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay papakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak na kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kapanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang mga kakilala nating yumauna. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kaming ipaintulot sa lungsod at iadyan mo kami sa lahat. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tuhayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Lubos na nakalimutan, pag-ibig mo ang tatapunan. Diyos ko, Diyos ko, ang buhay ko ay lahat sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Di ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Sa gitna ng kadiliman, ang kamay ko ay iyong tangan. Sa daanang kaguluhan, tanging ikaw ang takbuhan sa pangkat ng kasalanan. Patuloy kong kagalingan sa sandali ng kahinaan. Ikaw po ang kalakasan. Diyos ko, Diyos ko, ang buhay ko ay lahat sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Diyos ko, Diyos ko, ang buhay ko ay lahat sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga.
Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong paglilipas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo ay aming sasabihin. Pag-isaw di sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay ko. Salamat at ako'y binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo'y aming sasabihin. Naging sauling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat sa iyo'y aming sasabihin. At maging sauling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. maraming salamat po sa inyong pakikisat sa mga tulong na binibigay po ninyo, nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Maraming pong salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din. Batang sa ating sumilak ay anak na ibinigay upang maghaling lubusan, tandayang dakilang alam.
yung magpapabless lang po ng religious item.